إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. At sa Kanya tayo nagbabalik loob. Nagkapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaan ng resulta ng ating mga gawa. At sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw, at sino man ang kanyang hindi gabayan ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Tunay na ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, maliban lamang si Allah ang nag-iisa, ang tanging Diyos. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo. Sumakanya nawa ang pagbati, kapayapaan at pagpupugay, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang pamamaraan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tignan ang inyong mga sarili sa nalalapit na hinaharap. At matakot tayo kay Allah. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid sa atin. Mga magulang at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Islam, ang ganap at tunay na relihiyon na ipinadala ni Allah para sa sangkatauhan. At ang pangunahing o marahil isa sa pinakamahalagang mensahe ng Islam ay ang pagpaparating ng kapayapaan sa mga tao. Ito man ay para sa mga Muslim o para sa mga hindi Muslim. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran: "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sabi ni Allah, at pinadala sa inyo mula kay Allah ang maliwanag o malinaw na liwanag, wa kitabum mubin, at malinaw, mubayyin na aklat na ito ang banal na Quran. Yahdi bihi Allahu man yattaba ridwanahu subulas salam. At ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang silang mga naghangad ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala subulas salam, sa landasin ng kapayapaan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, at ilalabas niya ito mula sa kadiliman tungo sa liwanag biidni, kung ito ay kanyang luluubin. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, at igaguide sila, gagabayan sila sa tuwid na landas. Ito ang mensahe ng Islam para sa lahat ng sangkatauhan. Dumating sa atin mula kay Allah ang kanyang liwanag, ang kanyang gabay at ang aklat. At sino man ang sumunod sa mga bagay na ikalulugod ni Allah ay matutunghayan natin ang tinatawag na landasin ng kapayapaan. Ito ang pangunahing mensahe ng Islam. Ang Islam, ang sabi ng mga ulama, mula sa salitang kapayapaan.
Kaya nga tayo, kapag nagkikita tayo mga magkakapatid sa pananampalatayang Islam, ay nagbabatian tayo ng Assalamu alaikum, sapagkat isa sa hangad ng Islam ay matamo natin sa bawat isa ang kapayapaan. Ito ang pinakamahalagang mensahe ng ating pananampalataya na dapat maintindihan ng marami na hindi lamang ng mga Muslim, bagkus ang hindi mga Muslim. Isa-isang aya na sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yad'u ila daris salam. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nananawagan saan? Ila daris salam, sa lugar o abode ng kapayapaan. Wa yahdi may yasha ila siratin mustaqim. At gagabayan niya ang kanyang naisin sa tuwid na landas. Ito ang mga aya na nagpapatunay na ang panawagan ng Islam ay upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ang sabi nila sa isang kahulugan ng pananampalatayang Islam ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan o magkaroon ng kapayapaan sa pagitan unang-una ng alipin at ng kanyang Panginoon. Pangalawa, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Muslim o alipin sa kapwa niya aliping Muslim. At isa pa sa kahulugan ng Islam ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Muslim at sa kapwa niyang mga hindi mga mananampalataya. Sabi sa pananampalatayang Quran, sabi sa banal na Quran, la ikraha fid din. Isa ito sa kaida, isa ito sa panuntunan ng ating relihiyon. La ikraha fid din. Wala dapat tayong pipilitin na yumakap sa pananampalatayang Islam. Hindi natin pipilitin ang mga tao na mag-Muslim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Sapagkat sabi ni Allah, wag natin silang pipilitin sa relihiyon natin. Bakit? Ang sabi niya, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Tunay na ang tuwid na landas anya daw ay hayag na hayag mula sa likong landas. Sabi ni Allah, hindi natin kailangan ipilitin sila sa relihiyon o tutukan sila ng sandata para sila mag-Muslim. Bakit? Sabi ni Allah sa mga tafsir ng mga ulama, si Allah mismo ang gagabay at si Allah mismo ang magpapakita sa mga taong ligaw ng tuwid na landas mula sa kalikuan. Hindi natin kailangan pilitin ang mga hindi Muslim na yumakap sa Islam, lalo na sa pamamagitan ng dahas. Hindi natin kailangan na kapag sila ay hindi Muslim, kailangan ay nagagalit tayo sa kanila. O kapag hindi Muslim ang kaharap natin, kailangan memuhi tayo sa kanila. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din, walam yukhrijukum min diyarikum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo pinagbabawalan. Hindi tayo pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makipagmabutihan sa mga hindi mananampalataya, kung hindi naman tayo kinakalaban, kung hindi naman tayo pinalalaya sa ating mga lugar, hindi tayo binagbabawalan i-practice ang ating mga relihiyon. At kung titignan natin ang kalagayan natin sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, ay hindi tayo pinagbabawalan na ganapin ang ating relihiyon. Nakakapagsala tayo ng Jumaa sa gitna ng syudad, nakakapagsigaw tayo ng adhan sa ting papasok ang oras ng sala. Anong sabi ng Quran kapag ganito ang trato sa atin ng mga hindi mananampalataya? Anong sabi sa atin ng Quran kapag ang mga tao sa paligid natin ay hindi tayo pinalalaya sa ating mga tirahan at pinapayagan tayo mag-practice ng ating relihiyon? Sabi, la yanhakumullah, hindi tayo pinagbabawalan ni Allah na makipagmabutihan sa kanila. Ito ang sabi ng Quran, kapag nasa lugar tayo, oo, hindi natin pwede sabihin sa lahat ng lugar may nangyayaring ganito. Pero pinag-uusapan natin dito sa lugar natin, ay pinahihintulutan tayo ni Allah o pinahihintulutan tayo dito na ganapin ang ating relihiyon. At sabi pa sa banal na Quran, in tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Tunay na kung tayo ay magiging makatwiran sa kanila, kung tayo magiging just sa kanila, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya ang mga taong just, ang mga taong nagbibigay ng karapatan sa kapwa niya tao. Ito ang kalagayan natin. Walang puwang sa Islam ang pagkakaroon ng hidwaan sa mga hindi mga mananampalataya kung hindi tayo pinapalayas o hindi tayo pinipigilan sa ating relihiyon. Ibang usapan ang pagtingin natin sa kanilang pananampalataya.
Ang sabi sa Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Tinatawagan natin sila sa Islam sa pamamagitan ng hikmah, ng wisdom, at magkaroon tayo ng dialogue sa kanila kung ito ang pinakamabuting paraan na matawag natin sila sa pananampalatayang Islam. Ito ang pangunahin nating obligasyon bilang mga Muslim sa lugar ng mga hindi mananampalataya. Ang tawagin sila sa pananampalatayang Islam, ang makipagmabutihan sa kanila kapag hindi naman tayo kinakalaban. Ngunit, kapag dumating ang pagkakataon na tayo ay kinakalaban, tayo ay pinalalaya sa ating mga sariling lugar, at tayo ay pinagbabawalan na tuparin ang ating relihiyon, may mga tukoy na mga pamamaraan na binigay ang Islam paano ito harapin. Pero sa pagkakataon na tayo ay mapayapang namumuhay sa isang lugar ng mga hindi Muslim, sinabi sa atin ng Quran na dapat tayo ay makipagmabutihan sa kanila. Gawin natin itong pamamaraan na ito upang mas mabuksan pa natin ang pintuan na matawag natin sila sa pananampalatayang Islam. At idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay tayong mga Muslim ay huwag maging dahilan na magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga hindi mananampalataya. Tayo pa ang maging dahilan na magkaroon ng mabuting ugnayan, mabuting tulay sa mga hindi mananampalataya, at huwag natin hayaan na itong mga tagubilin ng banal na Quran ay siyang maging sanhi na magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbatit pagpugay ay sumakanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang pamamaraan. Sinabi sa banal na Quran, sino man anya ang kumitil ng buhay na hindi dumaan sa proseso, sa tamang pamamaraan. Anong ibig sabihin nito? Na kumuha ka ng buhay na wala naman sa iyo ang karapatan na para gawin ito. Na hindi ka naman hukuma, hindi ka naman ang judge para maghatol ng buhay ng tao. Sabi, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasad. Kung hindi naman pasok sa korupsyon na kinikilala ng Islam at pumatay tayo, ang hatol sa atin, faka'annama qatalan nas jami'an. Ang hatol sa isang tao na kumuha ng buhay, na wala sa kanya ang karapatan na kumuha dito, ay bibigyan siya na pataw na kasalanan na parang pinatay niya ang lahat ng tao fid dunya, sa mundo. Ito ang hukom sa sino mang kikitil ng buhay na wala sa kanyang karapatan ito, ay para siyang pumatay ng lahat ng buhay ng tao. At sabi pa sa Quran, at kung sino naman, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. At kung sino naman ang maging dahilan na ang isang tao ay maligtas ang kanyang buhay. Ikaw ang naging dahilan na maligtas ang buhay ng isang tao, ay bibigyan ka ng reward, faka'annama ahyan nasa jami'an. Binigyan ka ng reward na parang ikaw ang bumuhay o naging dahilan ng pagkabuhay ng lahat ng mga tao. Sabi ito ng Quran, nakasulat ito sa Quran, nakasunat sa ating aklat, na kapag kukuha ng buhay ang isang tao na hindi niya to karapatan, ay papatawan siya ng kasalanan na parang pinatay niya lahat ng tao. Ganito ang utos sa atin. At ang Islam, meron tayong aral na nagtatanggol sa ating sarili at relihiyon na tinatawag nating jihad fi sabilillah.
Jihad fi sabilillah. At kung titignan natin ang mga verses o mga ayatan ng Quran at ang ating sira, ang pamamaraan ng pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para proteksyonan ang tinatawag na greater good o mas malaking kabutihan, na ang mga nakakalaban sa gitna ng pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga oppressor, ang mga taong kumakalaban sa kabutihan ng tao. Kaya nga naman, kung titignan natin ang ating sira, ang ating history, na kapag pumupunta ang ating mga mujahidin sa mga lugar para makipaglaban, ay ang tao ay nagagalak. Dito natin makikita na kapag ang jihad ay tama, kapag kumikilos ang mga nagjijihad dito, ang mga tao sa paligid, Musliman o hindi Muslim, ay nagagalak sapagkat alam nila na sila'y palalayain mula sa pagkakabilanggo o pagkakaalipin mula sa kanilang maling pananampalataya o maling namumuno. Pero sa panahon natin, paano magkiklaim ng jihad na ang pumapat, ang mga pinapatay ay mga inosenteng tao? Pagsabog sa mga malls, pagsabog sa mga palengke, ito'y hindi kabilang sa tinuro ng Islam na jihad fi sabilillah. Ito yung mga pagpatay na bighayril haq o fasadun. Ito yung mga pagpatay na hindi kinikilala ng Islam na bahagi ng pakikibaka sa tamang landas. Mga inosenteng tao, bata, kapwa Muslim, ito ang mga nadadamay. Ito'y hindi kabilang sa tinatawag na pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat maintindihan natin kung ano ang pagkakaiba ng tunay na jihad fi sabilillah at mga pumapatay na wala sa kanyang karapatan ang ito. At ito ay bibigyan ng kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang turo ng Islam? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, turo ng Islam, Ya ayyuhan nas, lahat ng sangkatauhan, afshus salam, ipalaganap nyo ang kapayapaan. Yan ang unang utos. Ipalaganap anya daw ang kapayapaan. Ang sunod, wa at'imut ta'am, magpakain tayo ng pagkain sa mga mahihirap. Pangalawa, wasilul arham, ituloy ang mabuting ugnayan natin sa ating mga kamag-anakan, sa ating pamilya. Magkaroon ng mabuting ugnayan. Ano pa? Wasallu bil lail wa nasun niyam, at magdasal tayo sa gabi na ang mga tao ay natutulog at tayo magsasala ng gabi. Anong turo sa Islam? Una, ipalaganap ang kapayapaan. Pangalawa, magpakain ng mga mahihirap. Pangatlo, huwag putulin ang mabuting ugnayan sa ating mga kamag-anakan at pamilya. Pang-apat, magsala sa mga oras na ang tao ay natutulog. Anong palit dito? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bis salam. Papapasukin ka sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala bis salam, ng mapayapa, ng walang kahirap-hirap. Ito ang turo ng Islam. Sinong gustong makapasok sa paraiso ng madali, mabuti? Hindi yung pagpapasabog ng sarili mo sa gitna ng palengke na may mga Muslim na bata, may mga inosenteng tao. Gusto mo pala pumasok sa paraiso ng madali? Palaganap mo kapayapaan. Magpakain ka ng mahirap. Magsala ka sa gabi, maging mabuti ka sa kamag-anak mo, papasok ka sa paraiso ng tahimik, papasok ka sa paraiso ng pinakamadaling pamaraan. Hindi mo kailangan magpasabog kung naghahanap ka ng mabuting paraan na papasok ka sa paraiso. Hindi yun ang tamang paraan. Simple ang Islam, ipalaganap natin ang kapayapaan. Ito ang aral ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ang aral na nasa Quran. Oo, may jihad. Totoo, pero may ahkam yan. May mga batas dyan na dapat ito ay guided ng mga ulama. Dapat guided ng mga leaders. Hindi ito ijtihad ng isa na tao at mag-iisip siya at gagawin niyo dahil sa pusok ng kanyang galit. Hindi ito jihad. Ito yung mga waswas ng syaitan sa kanya. So iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging malinaw sa atin ang mga bagay na ito. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging malinaw sa atin ang hak. Makita natin ang hak bilang hak
at ang batil bilang batil. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na aral, pagkakaunawa ng Islam ayon sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوا يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة